Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Happy Sunday! Masaya ako dahil katabi kita ngayon. Hallelujah! Muli palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Siya ay mabuti, siya ay tapat, at hindi nagbabago. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita. Praise the Lord! At muli po ay nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa mga oras na ito ay meron tayong pagkakataon para mag-aral ng kanyang mga salita. At ngayon pong umaga, bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, kung ito po yung unang pagkakataon na makasama namin kayo sa Gia Cabanatuan, we welcome you. I personally welcome you. Welcome po sa Gia Cabanatuan. Jesus is Alive Community, Cabanatuan City. Ito pong simbahan is an 8-month-old church. And salamat sa Panginoon sapagkat sa mga nakalipas na panahon, hindi po siya nagkulang at hindi po siya nagbago. Amen? Pioneer Church po ito dito sa Cabanatuan. Outreach po tayo ng ating home church, which is yung Gia Palayan. Maraming salamat sa Panginoon. At meron po akong mga ilang announcements bago po ako magsimula para hindi ko po makalimutan. Unang-una, this upcoming Friday, September 12, kung kayo po ay teenager, edad 13 hanggang 19, we have this YWAV night, Youth with a Vision night. Kung kayo po ay kabataan, kung meron po kayong kakilalang kabataan, pamangkin, anak na kabataan, and-encourage ko po kayo na mag-join dito sa event na ito. Ito po ay alas 6 hanggang 7:30 ng gabi. Wala pong registration, libre po yan sa lahat ng mga kabataan at sigurado po na mag-e-enjoy ang bawat isa. Kasunod po niyan, September 13, we have this couples fellowship. Kung kayo po ay couple, engaged, kahit po kayo ay single mom or dad, we welcome you. Ito pong event na ito ay para din po sa bawat isa na nag-i-establish ng relationship or nasa ganung phase ng kanilang o season ng kanilang buhay. Meron po itong tema ng relationship that honors God. September 13, 5 to 7 p.m. And wala rin pong registration yan. Libre rin po yung dinner fellowship natin dyan. And on September 20, naputol po ata, meron po tayong Acts Fellowship. Acts po ang pangalan ng young professional group ng GIA. Kung kayo naman po ay edad 20 pataas, nagtatrabaho, nag-aaral, and you need some space para magkaroon ng kwentuhan, kapehan, gaganapin po yan sa Mabini, home site dito po sa Cabanatuan, El Yun Cafe. And praise the Lord dahil meron tayong opportunity na magkaroon ng mga ganyang klaseng event. Amen? Excited tayo? September is a very productive month for GIA Cabanatuan. At ngayon po, excited na po ba tayo na makinig ng salita ng Panginoon? Are you ready to receive the word of the Lord? Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos sa amin. May mga pagkakataon na yung sitwasyon namin ay magulo. May mga pagkakataon na yung sitwasyon namin ay nakakatakot, nakakaduda, nakapanghina. Pero maraming salamat sapagkat ikaw ay nananatiling Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, magsalita ka sa aming kalagitnaan. Huwag po akong makita kundi ikaw. Patuloy, Panginoon, na yung aming pananampalataya, yung salita mo hindi lang basta informational, hindi lang basta nakaka-add ng value, hindi lang basta nakaka-motivate or nakaka-encourage. Yung salita mo ay nakakabago ng buhay. Panginoon, i-prepare mo yung aming puso. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, tayo po ay magsabi ng Amen, Amen. Sige po, kung kayo po ay minumove na magsabi ng Amen, just say Amen. Kung para sa katabi niyo po yan, Amen para sa katabi ko yan. Kung wala naman, Amen para dun sa naiwan sa bahay yan. Sana nakasama ko siya ngayong umaga. And ngayon pong umaga, kung meron po kayong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng unang hari, 1 Kings chapter 18 verse 41. Unang hari, 1 Kings chapter 18 verse 41. As my jumping board, magbabasa po ako mula verse 41 hanggang verse 46. 1 Kings 18 chapter 18 verse 41 hanggang 46. And Elijah said to Ahab, verse 41, and Elijah said to Ahab, go, eat, and drink, for there is the sound of a heavy rain. Verse 42.
So Ahab went to eat and drink. But Elijah climbed to the top of Mount Carmel and bowed low to the ground and prayed with his face between his knees. 43. Go and look toward the sea, he told his servant. And he went up and looked. Sabi ng servant, there is nothing there. Sabi ni Elijah, tignan mo nga kung meron ng nabubuong something. Sabi ng servant, there is nothing there. He said, 7 times Elijah said, go back. Go back. Verse 44, finally, the 7th time, nung ika-7 ulit na ng kanyang pagbabalik, his servant told him, I saw a little cloud about the size of a man's hand rising from the sea. Same verse 44, so Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Verse 45, meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose, and a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. Verse 46, bago po natin ibigay yung title, the power of the Lord came on Elijah, and tackling his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. The power of the Lord came on Elijah, and tackling his cloak into his belt, and he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Pinamagatan ko po yung pag-aaralan natin ngayong umaga, when nothing is happening. When nothing is happening. If you are a note taker, meron po siyang pamagat na when nothing is happening. The big question na palaging tinatanong ng isang bagong mananampalataya ng Panginoon or kahit matagal na, kung nag-i-start ka ng yung journey or matagal ka na sa iyong pananampalataya, malamang sa malamang natanong mo na to. Na kahit bakit naniniwala ka at nananampalataya ka sa Diyos, may mga pagkakataon sa iyong buhay na parang walang nangyayari. Bakit ako patuloy din na maniniwala? Bakit patuloy pa rin ako magpe-pray? Bakit pa rin ako a-attend? Bakit pa rin ako maniniwala at magtitiwala sa Diyos when nothing is happening? Kahit wala naman akong nakikitang resulta. Kayo po ba yung tao na nagpe-pray na for so long pero wala kayong nakukuhang answered prayer? Nag-fasting ho kayo, umiyak na kayo, nag-worship na kayo, even sinishare nyo na yung mga post sa Gia Kabanatuan. Pero wala pa rin tugon ang Panginoon. Maybe you've been serving, nag-volunteer na po kayo, ginagawa nyo na po yung best nyo para sa Panginoon, pero bakit ganon? Hindi pa rin ligtas or hindi nyo pa rin na-invite yung ating mga kasama sa bahay dito sa simbahan. Maybe you've been faithful. Binibigay natin lahat sa ating Panginoon. Tinotodo natin yung ating buhay para sa Kanya. You give your time, your resources, you trust God. Pero bakit ganon? In return, ang nararamdaman natin, hindi fullness. Ang nakukuha natin, dryness. Ang nakukuha natin, delay. Ang nakukuha natin, more questions. Na habang mas lumalapit ka sa Diyos, bakit mas tumitindi yung pagsubok? Na habang mas lumalalim ka sa iyong pananampalataya, bakit mas dumadami yung katanungan? Bakit merong delay sa mga prayer? Bakit dry? At minsan may mga pagkakataon na nakakaduda. Itong mensahe po na ito ay pinamagatan natin when nothing is happening, sapagkat may mga pagkakataon sa ating buhay na yes, pinipreach ang blessing, pero pag uwi nyo sa bahay, kakaharapin natin yung realidad ng buhay. Kakaharapin natin yung realidad ng buhay na hindi perpekto at maraming pagsubok. Kayo po ba yung tao na nag-send na kayo ng resume for several months pero walang nagre-reply? Yung parang part kayo ng isang ministry, pero bakit ganon? Parang nag-shrink kayo, parang hindi naman kayo nag-grow. Or maybe may hinahawakan kayong mga pangako na up until now, wala namang progress. Maybe ikaw yung tao na lagi mong tinatanong yung partner, kailan kayo magpapakasal? At ang lagi niyang sinasagot, I am not ready. Maybe ikaw yung leader na binibigay mo yung lahat doon sa iyong mga pinaglilingkuran, but you still feel empty inside. Maybe you're that breadwinner na binibigay mo lahat para sa iyong pamilya, pero kahit ni isang appreciation, wala kang nakukuha pabalik.
At minsan natatanong mo yung sarili, bakit pa rin ako aasa sa Panginoon? Bakit pa rin ako magtitiwala? Bakit ko pa hahawakan yung Biblia? Bakit pa ako mananalangin? Bakit ko pa ipagpapatuloy yung aking ginagawa kung wala naman akong nakukuhang resulta? Yan yung backbone nung binasa po natin sa 1 Kings chapter 18 verse 41. Pinag-aralan natin, binasa po natin dito at pag-aaralan po natin because for 3.5 years, 3.5 years, 3.5 taon, nagkaroon ng dry season sa bayang Israel. Nagkaroon po ng matinding tagtuyot. Dry season. A nation in drought. Matindi yung tagtuyot, bakit po? Because meron po silang matinding kasalanan kay Yahweh. For 3.5 years, no rain fell on Israel. Kahit po hamog, wala po. Not one drop, wala pong nakuhang ulan, kaya yung lupa natuyo, yung mga hayop nagsisimulang mamatay, at yung mga tao was so desperate. Pero yung tagtuyot po, hindi yun yung root. Yung tagtuyot o yung dryness na naranasan po nila, that was the result. Why? Bakit sila nakaranas ng spiritual dryness? Meron silang matinding kasalanan. Ano po yun? Si Haring Ahab ng Israel nung panahon po na ito, meron siyang asawa na ang pangalan ay Jezebel. Si Jezebel is a very spiritually aggressive. Bakit? Kasi hinimok niya si Ahab na kanyang asawa at yung mga propeta na tumalikod kay Yahweh at sumamba dun sa false prophet na si Baal. Si Baal, sabi ng scripture, sabi ng 1 Kings, si Baal po ay pinapaniwalaang storm god. Pinapaniwala nila na si Baal ay merong kapangyarihan para mag-send ng ulan, mag-send ng rain, mag-send ng hamog. Pero naniniwala tayo na kapag bulaan at kapag hindi totoo yung propeta na nanggaling sa Panginoon, ano man yung sabihin niya, hindi mangyayari. Nagalit si Yahweh. And sabi sa 1 Kings 17 verse 1, sinabi ni Elijah doon sa mga tao na hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. The problem, hindi yung klima, hindi yung sky, pero ang problema ay yung puso ng mga tao. They had turned away from God. At sinunod po nila si Jezebel, especially si Baal na tinatawag na storm god. Now, very crucial and very critical po itong si Jezebel. Bakit po? Kasi pinapatay niya yung mga propeta ni Yahweh. Hindi lang po yun. Nag-install pa siya ng mga false prophets of Baal and Asherah. And hindi lang po ganun, hindi lang basta doon po natapos. Ang gusto niya po pong mangyari ay makalimutan ng bayang Israel si Yahweh completely. Kaya naman, ang naging response ng Panginoon, sige, naniniwala kayo na si Baal, siya yung storm god, hindi ako magpapaulan. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang totoong Diyos. Now, pagdating ng chapter 18, nagkaroon po ng confrontation or nagkaroon ng tinatawag nating showdown si Elijah sa kayong mga false prophets. Well, in fact, kung babasahin po natin, hindi ko na po nilagay dito dahil masyado pong mahaba, para makuha natin yung konteksto. Sabi ni Elijah doon sa mga propeta ni Baal, ganito na lang, magkaroon tayo ng agreement. Okay? Gagawa ko ng altar, gagawa rin kayo ng altar. Kung ano yung altar na matutupok sa pamamagitan ng apoy, siya yung merong tunay na Diyos. Nasusundan po natin mga kapatid. Hinamon ni Elijah yung 450 prophets ni Baal. At sabi niya, ganito na lang, magkaroon tayo ng agreement. Para malaman natin kung sino yung tunay na Diyos, gawa tayo ng altar. Gagawa ko ng altar ni Yahweh, gawa kayo ng altar ni Baal, at kung sino yung matutupok yung altar sa pamamagitan ng apoy, kung sino yung Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Sabi ng mga propeta ni Baal, sige, kayong mauna, sabi ni Elijah, dahil mas marami kayo. Now, maghapon, sabi ng scripture, nag-prepare sila ng bull, nag-prepare sila ng hain, and maghapon, sabi ng scripture, they cried. They weep. At may pagkakataon pa, sabi ng scripture, hinihiwa na ho nila yung kanilang sarili, dumudugo na yung kanilang katawan, dahil walang response yung propeta Baal. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung natutulog na. No? Baka nakatulog na habang nagkukwento. Okay? Now, walang response si Baal. Now, challenge pa lalo ni Elijah
Etong mga prophet ni Baal, sabi niya, lakasan nyo pa. No, sa Tagalog, sabi niya sa Tagalog, lakasan nyo pa, baka natutulog lang. Lakasan nyo pa, baka nasa palikuran. Lakasan nyo pa, baka baka namamasyal. Lakasan nyo, baka hindi kayo naririnig. Nilakasan nila ng nilakasan, pero walang sagot. Pagdating ng hapon, merong exact time for sacrifice. Doon nag-sacrifice si Elijah. Well, in fact, sabi ng scripture, binuhusan niya pa ng tubig. Ng maraming tubig yung altar. At nanalangin siya. At ang prayer niya, yung laman niya ganito. Yahweh, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, wag mo akong ipahiya ngayon. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang tunay na Diyos. Isang prayer lang, nag-send ng fire, natupok yung altar, gamit yung apoy. Bakit? Kasi si Yahweh ang tunay na Diyos. For 3 years, for 3.5 years na paniwala ni Jezebel at ni King Ahab na si Baal ang false prophet. Pero kapag false, hindi nagtatagal. Kapag false relationship, hindi nagtatagal. Kapag false promise, hindi nagtatagal. Kapag false God, hindi magtatagal. Dahil ang lagi lang mananagumpay, ang lagi lang magtatagal, at ang mag-i-stand lang, yung mag-i-stand lang ng test of time is the promise of God. Amen? Now, hindi po doon natapos yung kwento. Because, nag-send nga ng apoy si Yahweh, pero ang hinihintay ng bayang Israel ay hindi apoy. Ang hinihintay nila ay ulan. Because for 3.5 years, ni hamog, wala po silang nakukuha. Fire fell, pero wala pa rin pong ulan. Nandun pa rin yung tagtuyot. The sky was still silent. The breakthrough was spiritual, but not yet physical. Ibig sabihin, meron silang nakitang ebidensya, meron silang nakitang evidence na yes, si Yahweh ang tunay na Diyos. Si Yahweh nga ang tunay na Diyos. Well, in fact, yung mga prophet ni Baal, inadmit na si Yahweh talaga ang tunay na Diyos. Pero dito po tayo, nai-stuck ng matagal. Nasusundan po ba natin mga kapatid? Nakikita natin na ating Panginoon, gumagalaw siya sa isang area ng ating buhay, pero yung ibang parts or many parts of ng buhay natin was still dry. And doon po tayo dadalhin ngayon ng verse 41. Verse 41. Nakbasahin nga natin ulit, verse 41. Sabi sa verse 41, and Elijah said to Ahab, Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. For there is a sound, sabi niya po natin, sound. Now, ang ulan, 'di ba may mga kilala tayo na naririnig ko na yung ulan. 'Di ba? Lumalagunos na. Pero minsan masasabi mo na uulan kapag makulimlim yung paligid. Tama ba? Pag merong advisory na merong bagyo, masasabi mo na uulan. Pero yung tunog ng ulan, there was no cloud, walang lightning, wala pa ring ulan, pero ang sabi ni Elijah, meron akong naririnig. And isa sa nature of faith, one of the natures of faith is this: we hear things we cannot see yet. Ibig sabihin, nananampalataya ka, minsan nagkakaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon na kahit hindi mo pa nakita, napakinggan mo, naniniwala ka na doon. For example, nagpa-check up ka. Sabi ng doktor, in 6 months, kapag tinapos mo to ng gamutan ng maayos, gagaling ka. Hindi ka pa gumagaling, pero dahil sinabi niya, naniniwala ka. Nagtitiwala ka, nagagaling ka. Sabi ng professor nyo, sabi nung review center, mag-aaral lang kayo ng mabuti. Aralin nyo itong mga parts ng questions na to, kasi ito yung madalas na lumalabas tuwing board exam. Hindi ka pa nagtitake, hindi ka pa pumapasa, pero naniniwala ka na dahil meron kang narinig, na yun yung lalabas, ginagawa mo. Sometimes ganun din sa buhay Kristiyano. May hindi ka pa nakikita, pero dahil may narinig kang pangako sa Diyos, kumakapit ka. Na kahit na may mga pagkakataon sa ating buhay, na Lord, hindi pa ako gumagaling. Lord, hindi pa ako buo. Lord, hindi ko pa nadadala yung buong pamilya ko sa church. Lord, hindi ko pa na-invite yung aking co-worker sa simbahan. Hindi mo pa nakikita na nangyayari, pero dahil meron kang na-receive na pangako sa Diyos, at meron kang narinig, you hear the sound of the rain. Ang ginagawa natin, kumakapit ka doon. Nagkakaroon ka ng pananampalataya. Why? Because faith hears what eyes can't see. Minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay, yung sitwasyon na meron ka, hindi nakakatiwala, nakakapanghina ng loob.
May mga pagkakataon sa ating buhay na susubukin ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Because the opposite of faith, sabi nila, doubt. But the opposite of faith, sabi ng 2 Corinthians, the opposite of faith is not doubt. The opposite is sight. Because Hebrews 11 verse 1, nandyan ba yun? Hebrews 11 verse 1, let me prove that to you. Sabi doon, faith is the substance of things hoped for. Anong itsura ng hope? Anong itsura niya? Nakakapa ba siya? Tangible ba siya? No. The evidence, tuloy nyo lang yung basa, makukuha natin ibig sabihin ng faith. The evidence of things not seen. Hindi mo nakita, hindi mo nararamdaman, hindi ka sure, pero naniniwala ka gagalaw ang Diyos. Kaya nga pananampalataya. Hindi ka nananampalataya dahil sure. Nananampalataya ka, kaya ka nagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos kasi nandun siya kasama mo. Amen? Now, sometimes sa buhay natin, next slide na, tignan nyo tignan nyo naka-highlight doon sa verse 41. There is the sound. Sabihin nga po natin, sound. Because yung pananampalataya is not about what you see. Faith begins with what you hear. Dito po ba habang nagpipreach tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon? Nakikita nyo na po ba na gumagaling kayo? Nakikita nyo na po ba yung breakthrough? Nakikita nyo na po ba yung blessing? Hindi pa. Pinapakinggan nyo yung pangako ng Panginoon, pero nananampalataya na kayo doon. Why? Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing. Faith comes from hearing. Imposible, hindi lang basta hearing yan, of course, literally, but hearing with your soul. Na kaya ka naniniwala doon sa gospel of Jesus Christ kasi napakinggan mo, merong nag-share sa'yo. At nanampalataya ka na gumalaw ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Hindi ka naghihintay ng sign para maniwala. Naniniwala ka, nananampalataya ka, hanggang magkaroon ng sign na gagalaw ang Panginoon. May mga estudyante dito, paulit-ulit yung bagsak sa term exam, sa quizzes, pakiramdam na hindi papasa. Pero merong conviction sa kanilang puso, you're not a failure. I'm not a failure because God is still writing your story. May mga negosyo po dito, maybe nagsisimula pa lang 1 taon or maybe 5 taon, nararamdaman may mga pagkakataon, walang benta, walang suporta, pero merong conviction sa iyong sarili. Alam mo na hindi mo idea na mag-start ka lang ng negosyo. Galing yan sa Diyos. At kung galing yan sa Diyos, ipagtatagumpayan ng Diyos. May mga single po dito. Tignan nyo nga po katabi nyo, single po ba yan? Baka pa tapos na po yung edad yan sa kalendaryo. Na halos give up na. Maganda naman ako. Di ba? Cutie pie naman ako. Pero bakit walang nanliligaw sa akin? Bakit wala naman nanliligaw sa akin? Pakiramdam natin. Susuko na kayo kasi napag-iiwanan na. Yung mga kasama nyo sa tropa, nag-aasawa na or may partner na. Pero meron pa rin conviction sa iyong kalooban. Don't settle for less. May hinahanda ang Diyos. Kaya ka pala niya pinaghihintay. Meron dito naman nagtatrabaho na ng ilang buwan o ilang taon, pero walang promotion. Yung mga katabi niya, napopromote na pero siya hindi pa. Or hindi ka makaalis dun sa toxic na workplace. Pero may conviction sa iyong puso. Anak, stay planted. Kasi ginagamit ko na preparation season yung trabaho mo ngayon for the next level na trabaho para sa iyo. May mga tao po dito na nawalan ng magulang, ng anak, ng asawa, at may mga pagkakataon na kahit hindi po natin naintindihan, merong bulong ang Panginoon sa atin, nawalan ka man ng mahal sa buhay, kasama mo ako palagi. May mga pagkakataon sa ating buhay, nasusubukin ka base sa nakikita mo. Pero kahit sinusubok ka base sa nakikita mo, tumitibay yung pananampalataya mo dahil sa mga naririnig mo sa Panginoon. Amen? May mga tao naman na nanlalamig sa Panginoon. Tahimik yung prayer, tahimik yung devotion, tahimik yung quiet time, pero may conviction sa kanyang puso na sinasabi sa kanya ng Diyos ngayon, anak, come home, never kitang iniwan. Meron namang isang 8-month-old na simbahan sa kabanatuan na parang unang-una walang ginagawa ang Panginoon. Pero unti-unti, meron siyang dinadagdag. May ginagawa siya. May campus ministry na, magkaka-YWAB night na, magkaka-couples fellowship pa, magkaka-young adults hangout na, nag-volunteers assembly na, magiging 2 na yung services sa mga susunod na panahon. May connect group pa bago umuwi at mag-first anniversary na sa December. Ibig sabihin, may mga pagpalakpakan po natin ng Panginoon. May mga pagkakataon sa ating buhay na kapag nagsisimula ka, para walang nangyayari. Pero kapag nagsisimula ka, ituloy mo pa rin kasi pakiramdam mo sa una, wala ka talagang nangyayari. Pero kapag meron ka napakinggan sa Diyos, kumakapit ka doon. Wala kang kakapitan kundi yung salita ng Diyos. Faith hears what eyes can't see.
Faith hears what eyes can see. Train your ears to hear hope before your eyes see the results. Hayaan natin na, Lord, magkakaroon pa rin ako ng pag-asa sa iyo kahit wala akong nakikitang resulta. Start by listening to what God says, not what your eyes see. Amen? Kasi yung nakikita mo, maybe yung nakikita mo, tingnan niyo yung pagkatabi nyo. Yung nakikita nyo na yan, pwedeng mapalakas niyan yung pananampalataya nyo or mapahina, either way. Pero kung nakadepende ka, hindi lang sa nakikita mo, if you are dependent dun sa sinabi ng Diyos, Lord, sinabi mo, hindi mo ako iiwan. Lord, sinabi mo, pagtatagumpayan mo ako. Lord, sinabi mo, makakapasa ako. Lord, sinabi mo na yes, gagawin ko itong pagpapagamot na to at gagaling ako. Alam ko na gagaling ako. Hindi ko pa nakikita, pero kakapit ako dahil tapat yung nangako sa akin. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, tapat ang nangako sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because He is faithful. Faith hears what eyes can see. Now, basahin natin na yung verse 42. 1 Kings 18:42. Papunta na po sa inyo yung mensahe. Ready na po ba tayo? Verse 42. So Ahab went eat and drink. Sabi ni Elijah kay Ahab, kumain ka na. Uminom ka na at kumain. Kasi naririnig ko na yung lagunos ng ulan. So Ahab went to eat and drink. But si Elijah ang ginawa niya, pumunta siya doon sa tuktok ng Mount Carmel at nanalangin. He bowed down, he bowed low to the ground and prayed with his face between his knees. Yung fire, tignan nyo nung nanalangin ho siya, na sinabi niya, Yahweh, patunayan mo ngayon na ikaw ang tunay na Diyos, the fire came suddenly. Pero dito, nagkaroon pa po sila ng usapan nung kanyang servant. Okay? Nagkaroon pa po sila ng usapan nung kanyang servant na sinabi niya, tignan mo nga kung meron nang nangyayari. 7 beses niyang inutusan, walang nangyayari. CJ, halika. Okay. Okay ka lang ba makita sa camera? Mama, nasa TV na ako. Na praise the Lord. Ayan. Kunyari, ako si Elijah, ikaw servant ko. Punta ka lang doon sa pinto. Takbo ka doon, ha? Andiyan na ba yung food panda? Balik ka dito. Wala pa? Wala pa? O balik ka ulit. Wala pa din? Balik ka ulit. Come on now. Wala pa din? O, balik ka ulit. Pang-apat. Wala pa din? Halika muna dito. Tapusin natin yung proseso. O, balik ka doon. Balik ka pa ulit. Pang-5. Ayan na. Napapakamot na po sa ulo. Parang pinagtitripan naman ako nito. Pang-6. Wala pa din? Wala pa din? O, balik ka ulit. Tapos upo ka na dyan. Okay, napalakpakan natin si CJ. Ano pinapoint ko? May mga pagkakataon sa ating buhay, nagpe-pray ka, unang pray mo pa lang, nag-expect ka ng resulta. Nung hindi sumagot ang Diyos, sabi mo na hindi tunay yung Diyos. Unang tingin ng servant niya, wala siyang nakita. Pangalawang tingin, walang nakita. There's nothing there. 7 beses niya inutusan, on the seventh time, sabi niya, meron na akong nakikita. Gagapalad na ulap na umaakyat mula sa dagat. Now, if you're familiar, nagsisimula ang ulan through evaporation. May umaakyat talaga something papunta sa langit. Now, ang nakita niya, gagapalad na ulap. A small sign. Pero bago niya makita yung gagapalad na ulap, 7 beses mo nang bumalik yung servant. Hiningal ka, no? Alam niyo, may mga pagkakataon sa ating buhay, minsan, sinusubok natin ng Panginoon, Lord, magpe-pray ako, pag di mo binigay, titigilan ko na. Nakakaisang pray ka pa lang, tinigilan mo na. Nakakaisang attend ka pa lang, sinabi mo na, hindi totoo ang Panginoon.
Isang beses ka palang nagbasa ng Biblia, ayaw mo nang panghawakan yung pangako ng Diyos, ulitin mo. Try again. Huwag mong sukuan sa una, huwag mong sukuan sa pangalawa, huwag mong sukuan sa pangatlo, huwag mong sukuan sa pangapat. Hindi ko sinasabi na sa pangpito may sagot. Pero hanggat wala kang nakikitang resulta, tumuloy ka at manampalataya ka sa Diyos. Meron siyang gagawin sa iyong buhay. Ibig sabihin, may mga pagkakataon, tandaan nyo ito mga kapatid, receive this word. May mga pagkakataon sa ating buhay na yung pananampalataya mo, itatanim sa lupa ng paghihintay para lumago at tumibay. May magkakataon sa ating buhay na yung pananampalataya mo para siya lumago. Minsan itetest, pero minsan yung pagpapala, gusto mo nang makuha, pero i-delay. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi faithful ang Diyos. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na yung breakthrough, hindi siya nakukuha in the first prayer. Breakthrough doesn't always come in the first prayer, but it always comes to the praying heart. It always comes to the praying heart. You've been praying for your family to come to church. Still wala pa din. Keep on praying. You've been trying to heal from anxiety, pero bumabalik. Keep on praying. You've been giving your resources, serving, believing, but you're still broke. Keep on praying. Consistency over intensity. Halimbawa ho, si Labi Pati, pinakamagandang babae sa buong mundo. Tuwing Valentine's, bibigyan ko siya ng bulaklak. Pero dun sa mga ibang araw nung taon, hindi ko na siya kakausapin. Hindi ko na siya papansinin. Pero kapag Valentine's, sasabihan ko siya ng I love you. Paparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Nang isang araw, pero dun sa mga nakalipas na araw, sa mga ibang araw, hindi ko na po yung gagawin. Sa palagay niya, may progression yung relationship? Wala. Kasi ginawa mo ng minsan. Minsan ginaganyan natin ng Panginoon. Dinadaan natin sa intensity. Lord, magsisimba ako ng isang beses. Lord, magpe-pray ako ng isang beses. Nagsimba ka ng isang beses, nagbasa ka ng isang beses, nanalangin ka ng isang beses, walang resulta. Tapos tinigilan mo na. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun na. Tinigilan mo na, inayawan mo na. Kapatid, ulitin mo pa. Worship again. Try again. Pray again. Volunteer again. Serve again. Try again. This time with God. Hanggat wala kang nakikitang resulta, manampalataya ka na merong ginagawa ang Diyos. Consistency over intensity. Be consistent by praying with praying. Be consistent sa pananalangin. Be consistent sa pag-attend. Be consistent sa pananampalataya mo sa Diyos. Don't stop at 6 because yung breakthrough nasa 7. Amen? Sabi sa James chapter 5 verse 17 to 18, Elijah was as human as we are. Tao lang din naman yan, kahit propeta yan. And yet, when he prayed earnestly that no rain would fall, none fell for 3.5 years. Verse 18, then when he prayed again, the sky sent down rain, and the earth began to yield its crop. Pakiramdam mo kapag nananalangin ka, walang nangyayari. Pero pag nananalangin ka, when we pray, God works. When we work, we just work. But when we pray, God works. Yung Diyos na gumagalaw para sa atin. Amen? Amen? Now, let's read verse 44. Verse 43. Sorry na, yung naka-highlight dyan. Verse 43. Sabi dito, go and look toward the sea. He told the servant. And he went up and looked. There is nothing there. Walang resulta. Walang result ng board exam. Wala pa ring baby. Wala pa ring kasagutan dun sa pinagpe-pray na negosyo. Wala pa ring promotion. Wala pa ring breakthrough. Wala pa ring healing. There is nothing there. He said, 7 times Elijah said, go back. Go back. And finally, the 7th time, his servant told him, I saw a little cloud about the size of a man's hand rising from the sea. Because small signs are often the start of big miracles. Small signs, yan po madalas. Diyan po madalas nagsisimula yung malalaking galaw ng ating Panginoon. Maliit na ulap, it didn't look like much. It was tiny and impressive, easy to overlook. Pero may nakita si Elijah na namimiss nating lahat. That small cloud, yun yung beginning
ng matinding ulan sa bayan ng Israel. Maybe you receive a text from someone na akala mo, ayaw ako nung tao na yon. Akala mo, galit siya sa'yo. Pero nung tinext ka, yun pala yung maglilid to restoration. You got a job interview. Pero kahit hindi yun yung ideal na trabaho mo, yan pala yung magbubukas ng opportunity para sa'yo. Maybe ikaw yung tao na merong hinihintay ngayon sa Panginoon. Pero wag kang huminto dahil meron siyang gagawin. Merong gagawin ang Diyos. Amen? Now, tignan nyo. Kung babalikan po natin, malapit na po ako mag-end. Kung babalikan po natin, kanina, si Elijah nag-pray kay Yahweh para mag-send ng fire. At nag-send nga ng fire. Nagkaroon nga po ng apoy. Si Elijah nag-pray ulit para magkaroon ng rain, ng ulan. On the 7th time na tinignan ng kanyang servant, nagkaroon ng ulan. Now, tignan niyo po ito. Tingin po kayo sa akin. Yung fire pinadala para patunayan kung sino yung tunay na Diyos. Pero yung rain pinadala para ipakita na tapat ang Diyos. Yung fire pinadala para malaman sino yung tunay na Diyos. Na tunay ang Diyos. Amen? Yung ulan pinadala para makita mo na tapat ang Diyos. Alam nyo, may mga pagkakataon sa ating buhay, bago yung ulan ng pagpapala, apoy ng pagsubok din muna. Sinend ni Lord yung fire to prove na tunay siya. Pero sinend ng Lord yung rain to prove na tapat siya. Yung buhay, may apoy ng pagsubok. May apoy ng problema. May apoy ng pagdududa. May apoy na napakainit na nakakareklamo. Pero hindi ho natatapos doon. Dahil merong ulan ng pagpapala. Amen? Now, alam niyo po, basahin po natin yung verse 45. Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose. A heavy rain started falling. And Ahab rode off to Jezreel. Next slide. Verse 46. The power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab. Naka-chariot, nakakarwahe ito si Ahab. Naunahan ni Elijah. Walang lilim. Tingnan niyo, this is the beauty of this. Naglalakad siya, o tumatakbo siya habang umuulan. Tumatakbo siya habang umuulan. For 3.5 years, walang ulan. Pero habang tumatakbo si Elijah, maybe in his mind, the drought was over. Tapos na yung tagtuyot, tag-ulan na naman. It's raining. It's raining. Now, Galatians chapter 6, verse 9. Ikaw po ba to? Maybe you are so weary and you are so tired sa paggawa ng mabuti sa ibang tao. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kapag hindi ka sumuko, merong pag-aani, merong ibibigay ang ating Panginoon. So don't stop. Huwag kang huminto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Huwag mong sukuan. Huwag mong sukuan ng iyong pananampalataya. Ang hirap ng review. Ang hirap makapasa. Ang hirap mag-aral. Ang hirap ng mga ginagawa ngayon. Grabe yung pressure, pero huwag mong sukuan dahil mayroong gagawin ng Panginoon. Merong harvest if we don't give up. Amen? Next slide na. Let's declare this. Even when nothing is happening, God is still working. So don't stop believing the rain is coming. Amen? That small cloud become a great rain. Yung maliit na ulap nagagapalad, na ulap naging great rain. That's dry season ended. And the waiting season was not wasted. Sa ibang tao, pag pinaghintay ka, naranasan nyo na bang maghintay, may ka-meet up kayo? 9 a.m. tayo, alas 11 na, wala pa. Sayang yung oras mo. Tama? Sa Diyos. Minsan may hinihintay ka sa Diyos. Sa ibang tao, sayang yung oras kapag naghihintay. Pero sa Diyos, kapag naghihintay ka, yung paghihintay mo, hindi sayang dahil parte yun ng proseso. Amen? Si Elijah, hindi lang siya basta nag-declare. Narinig niya, he heard it, he prayed it, he believed it, he watched for it, and eventually ran with it.
Tumatakbo siya habang umuulan. And the same will be true for you. Ganon din po yung mangyayari sa iyo. Maybe, nasa season po kayo ngayon that nothing is changing. No one is noticing. Wala man lang nakakapansin. Teka, nung marami kong pera, nung marami akong panlibre, kinakausap ako at lagi yung kinakamusta. Nung nawawalan na ako at ako na yung naka-anxious ngayon, parang ako na lang ang mag-isa. Parang walang nakaka-notice sa akin. Nothing is changing. No one is noticing. Pero itong sinasabi ng Panginoon sa iyo, maybe you are in that dry season, but don't give up now. Huwag kang sumuko ngayon. Huwag ka rin sumuko mamaya. At huwag ka rin sumuko bukas. Araw-araw mong sabihin sa iyong sarili, hindi ako susuko ngayon kasi kasama ko ang Diyos. Bukas, Lunes, mahirap na naman dahil Monday, ang daming trabaho. Hindi ako susuko dahil kasama ko ang Diyos. Tuesday, hindi ako susuko dahil kasama ko ang Diyos. Wednesday, hindi ako susuko dahil kasama ko ang Diyos. Araw-araw kasama mo ang Diyos. May mga pagkakataon na mananalangin ka, Panginoon, tanggalin mo sa akin ang pagsubok. Or minsan magpipray ka, Lord, ako yung alisin mo sa pagsubok. Pero napansin nyo ba, may mga pagkakataon sa ating buhay, hindi ka aalisin ng Diyos sa problema, at hindi rin aalisin ng Diyos yung problema sa iyo, sasamahan ka ng Diyos sa gitna ng problema. Even when nothing is happening, God is with you. He is with you. You're closer than you think. The rain is coming. Your breakthrough is coming. Kaya pala mabigat yung dibdib mo during these silent seasons. Kasi kapag dumating na yung breakthrough, it will be heavy. Let us not become weary in doing good. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. May nangaapi sa iyo, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang mapagod, libre ang maging mabuti. May price ang pagiging masama, pero libre ang maging mabuti. Pinag-uusapan ka, yes, set boundaries, pero maging mabuti ka. Ichinismis ka, dinown ka, nilet down ka, yes, set boundaries, pero maging mabuti kang tao. Dahil in the end, ang nananalo pa rin ay yung kabutihan. Lalo't higit yung kabutihan ng Diyos. So stay in position, stay in prayer, stay expectant, because the dry season is now over. Amen? Maybe hindi mo nakikita. You may not see it, but you hear it. Maybe you feel dry, but you know your breakthrough is coming. Because the same God, tingnan niyo po ito, the same God who sent the fire, yung Diyos na nag-send ng fire doon sa altar, was also the same God na nag-send ng ulan. Sabi ng Hebrews 13, He is the same yesterday, past. He is the same today, present. He is the same forever, future. The God of our past, present, future is the same, hindi nagbabago ang Diyos. Tingnan nyo, ikaw bilang tao, wala po kasi akong whiteboard, pero during nung campus ministry po sa Nueva Ecija High School, in-example ko po to sa kanila. Halimbawa si God, kita niya lahat. Kita niya yung past, present, future. Kita ka niya ngayon, kita niya yung problema mo, at kita ka niya pagkatapos ng problema. Naniniwala ho ba kayo doon? All-knowing siya eh. Ikaw, limitado lang yung vision mo. Ang nakikita mo lang, ang abot lang ng knowledge mo, kung sino ka nun, sino ka ngayon, at ano yung problema mo ngayon. Hindi ka sure kung ano yung mangyayari bukas. Pwede kang gumawa ng plano, pero hindi natin sure ano mangyayari bukas. Tignan mo, ikaw limitado, kaya mo lang makita yung present. Ang Diyos ang nakikita, yung nakaraan mo, yung present mo, at kung sino ka pagkatapos ng problema. Kanino ka dapat magtiwala? Siyempre sa Diyos. Kasi nakikita niya, hindi lang yung sitwasyon na meron ka ngayon. Kita niya kung sino ka pagkatapos. Kaya pala pinahintulutan ng Panginoon yung pagsubok. Kaya pala pinahintulutan ng Diyos yung delay. Kasi nakikita niya kung sino yung version mo kapag nalampasan mo yung prosesong pinagdadaanan mo ngayon. Even when nothing is happening, keep on praying, keep on believing, your breakthrough is coming. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Sa Diyos po, ang papuri at pagsamba. Actually, aksidente po ito. Hindi ko po kayang tapusin yung preaching ngayon. Kaya hinati ko po siya sa dalawa. Ginawa ko po siyang series. Series siya. Next Sunday, may katuloy po ito. Pinamagatan ko po yung series na Silent Seasons.
First installment, when nothing is happening. Pangalawa, sasabihin ko na po yung title kasi naka-ready naman na, when you're not okay. Kasi sa 1 Kings 19, si Elijah was depressed. Gusto niya nang magpakamatay. Kakatapos lang ng breakthrough, gusto niya nang magpakamatay. Gusto niya nang magpakamatay. Sabi niya, Yahweh, kunin mo na ako kasi merong death threat sa akin. Pinadalahan siya ng letter ni Jezebel. Sabi niya, sumpain ako ng Diyos kung hindi kita mapatay ngayon. Ang pinadala, messenger. Kung papatayin talaga si Elijah, hindi messenger ang ipapadala. Ang ipapadala, killer. May mga sitwasyon sa ating buhay na akala mo mamamatay ka na, pero ba't di ka namatay? May purpose ang Diyos. Subject natin yan next week. Excited po ba tayo ituloy yung series? Meron po ba tayong na-receive ngayong araw? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Mabuti ang ating Panginoon. Tawagin po natin yung worship team. Kanta po tayo ng isang awitin. Okay lang po ba kantayin natin yung napakabuti mo? Okay lang po ba? Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, may mga pagkakataon na nangihina, may mga pagkakataon na shaky, may mga pagkakataon na nagbabago, but right now, Panginoon, gusto po namin manampalataya sa iyo at gusto po namin lumapit sa iyo sa mga oras na ito sapagkat nananampalataya kami na meron kang kayang gawin sa aming buhay. Hindi man namin nakita, pero meron kaming narinig na pangako sa iyo. At yung napakinggang pangako namin sa iyo, Panginoon, panghahawakan po namin. Panginoon, alam namin na, Lord, yung proseso na pinagdaanan namin, Lord, we don't see it yet, but we hear. We heard from you. Nakapakarinig kami, Panginoon, na Lord, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. And sa oras na ito, Panginoon, Lord, may mga tao po, may meron ka mga anak dito, Panginoon, na nanggaling sa dry season. Nanggaling, Panginoon, sa moment ng kanilang buhay ng paghihintay, moment ng pagdududa, moment ng pagkatakot. But right now, Lord God, Lord, patuloy na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. At makita namin yung kaya mong gawin sa ating buhay. Panginoon, salamat. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Buwitan natin ang Panginoon, ang iyong likha. Kung minumog ka ng Diyos, may taas mong iyong mga kamay. Let us worship Him. Wala kang nakikita, pero meron kang narinig sa Diyos. Uwitan natin siya. Dapat
Even when, sa gitna, Panginoon, ng problema. Even when, merong pagdududa. Even when, struggling. Lord, even when we are anxious, Panginoon, kakapit kami sa mga pangako. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon. Naunahan kami ng takot, naunahan kami ng duda. Mas nag-focus kami sa aming mga nakakita kaysa po dun sa napakinggan namin sa iyo. Pero sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo po na sa mga oras na ito, bigyan mo kami ng pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya, bigyan sa lahat. Palakasin mo yung aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, salamat sapagkat alam namin, hindi pa po namin nakikita yung kagalingan, hindi pa po fully magaling. Pero Lord, nagdedeklara kami ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa lahat po ng mga tao, ng iyong mga anak din, na magte-take ng exam nitong September or October, Lord, nakapasa na sila in Jesus' name. Panginoon, salamat sapagkat alam namin meron ka pong tinuro ngayong umaga. Panginoon, doon din po sa mga kapatid ko na praying po sila, madala yung kanilang pamilya sa simbahan, dito sa community, makakilala sa iyo. Lord, time will come. Lord, pamilya yung magsisimba dito sa Gia Kamananguan. Panginoon, salamat sapagkat tinuruan mo kami ng importanteng bagay. Lord, we declare breakthrough upon breakthrough sa lahat ng mga nandito. Bagamat hindi pa po namin nakikita, but we are very expectant. Salamat, Panginoon, sapagkat all throughout, Panginoon, at sa lahat ng sitwasyon, maganda man o hindi, constant ka. You are the same